Oy, itong impeachment ni VP Sara na kay ano daw, kay Speaker of the House Boji di na pasok. Naipadala na sa opisina ni House Speaker Boji D ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula po sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ngayong naipadala na ito sa opisina nga ni Speaker Boji D, ano nang susunod na mangyayari? Yes, siya na i-refer o ipinadala na nga ng House Secretary General sa opisina ni Speaker Boji D ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, ngayong naipadala na yung mga impeachment complaint ay inaasahang maisasama na ito sa order of business ng Kamara sa plenaryo sa Lunes, February 9. Gayunman, hindi nito inaalis yung posibilidad na maaaring may maghain ng reklamo mula sa 1/3 o higit 105 na kongresista para sa fast track mode. Pero matatandaan sa huling desisyon ng Korte Suprema, naglatag ito ng mga panuntunan kung paano ang gagawin kung yung fast track mode ang tatahakin. Pero yan ay hanggat hindi pa nare-refer ang anumang reklamo sa House Committee on Justice. Oras kasi na ma-refer ang impeachment complaint sa komite, deemed initiated na ang reklamo o umpisa na ng proceedings at magkikick in na ang one-year bar rule. Ibig sabihin, bawal na may maghain ng panibagong reklamong impeachment laban sa bise sa loob ng isang taon. Kaya si House Justice Chairperson Kaya kailangan abangan natin yung, although alam naman natin na magpo-push through to. Ito lang naman talaga yung gusto ng impeachment na mag-push through, kunyari pa yun. Magpo-push through ulit to. Kaya nga ready na si Tito Soto eh. Pero abangan natin yung argumento. Tingnan natin if total naman yung mga argumento nung pagbasura nila sa mga impeachment ni BBM, may mga statement namang silang binigay kaya nila binasura. Tingnan natin kung yung mga argumento nila para ibasura yung kay BBM, babaliin nila para kay Inday Sara, at least ma-expose natin. Although, it's a done deal already. Nung ifina-file pa lang yung impeachment kay BBM, the fact na hindi tinanggap yung impeachment nila Mike Defensor, and the fact na hindi na pinursu nila Mike Defensor yung impeachment nila kay BBM, because alam nila na mamamatay talaga yan. Hindi talaga yan magpa-prosper sa Committee on Justice. Sino kasi yung nasa Committee on Justice? Yung nasa Committee on Justice, sangkot din eh. Sangkot din sa katiwalian eh. Anak ng tinapay na. Sila rin yan. Kaya nga bulahan portion talaga yan eh. So ngayon, ito kay Inday Sara, dahil taing-tai sila dito, I'm pretty sure the same people yung nandiyan sa Justice Committee ng Congress. Tangin na yan. Lahat ng mga prinsipyong ginamit nila noong dinismiss nila yung kay Bongbong. Lahat yun babaliin nila para kay Inday Sara, pusta. Person Jervy Luistro, umaasang maglalabas na ng amended rules on impeachment ang House Committee on Rules para magabayan yung mga kongresista sakaling may maghain ng 1/3 mode na reklamo laban sa bise. Pakinggan natin itong sinabi ni Congresswoman Luistro. I am certain that the Committee on Rules will find ways to reconcile both the decision and the resolution of the Supreme Court on one hand and the independence of the House of Representatives with respect to the exclusivity of its authority to initiate all impeachment cases. Samantala, kumpiyansa si House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na lulusot sa House Committee on Justice ang inendorso niyang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Nanindigan siyang may recital of facts at may mga impeachable offense na nakalatag sa kanilang reklamo. Napakalakas daw ng kanilang complaint, lalo na yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos. Pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, sabi ko nga po, lahat ng abogado sinasabi na walang threat dun. Conditional yun. Ang sinabi niya, it's a statement na sinabi niya na if something happens to me, sila lang ang may kasalanan yan. Huwag kayo mag-alala because if something happens to me, I talk to somebody already. Patayin mo rin sila pag pinatay ako. Buhay pa naman si Inday. Anak na tinapay na yan. And yung mga legal luminary, sinasabi din nila yan. Putsang ina, wala yan. Hindi yan threat, hindi yan death threat. Mauuna muna siyang madisbar bago siya ma-impeach. Anak ng tinapay kayo. First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa pagbabanta ng bise, nakasaad din sa reklamo ang umano'y misuse at abuse ng paggasta sa confidential funds ng OVP at DepEd.
Pero ano no, hindi lumusot yung ano no, yung reklamo nyo sa maling paggasta ni Bongbong Marcos ng budget ng pangkalahatan hindi lang to confidential fund. We're talking about billions and billions and trillions of pesos. So yung sa kanya, hindi lumusot, yung kay Inday Sara, wala pang 1 billion yan. Na inisyuhan siya ng Commission on Audit ng mula 2023 hanggang ngayon ng unmodified opinion. Walang reklamo ang COA sa liquidate nila ng mga perang ibinigay sa kanila ng taong bayan. Paano magkakaroon ng grounds yan? Sa February 9, inaasahang may ikatlong grupo pa na maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Aabangan pa natin, Chuck, kung kailan isasalang ni Speaker Bogie D yung mga reklamo doon sa order of business para nga maisalang na sa plenaryo. May 10 session days si Speaker Bogie D para ma-include ito sa order of business at 3 session days naman para ma-refer sa House Committee on Justice. Ayan, congratulations. Well, ready naman na si Inday. Sabi ko nga sa inyo si Bongbong Marcos, hindi siya ready. I mean, ready si Bongbong. Ready si Bongbong kasi ready si Bongbong dahil nga hindi siya naghahanap ng mga legal team niya para dyan sa impeachment kasi alam niya na hindi talaga lulusot yung impeachment niya. Siyempre ba naman? Sa dami ng perang umiikot, di ba? Ngayon si Inday Sara, ang ready siya, alam mo kung saan? Ready siya sa impeachment na yan. They've been practicing it. They've been talking about it. They've been, meeting. At nag-uusap-usap na sila at kung paano yung mga depensa nila. Katulad yan yung mga grounds for impeachment nila nung una, yun pa rin yung grounds of impeachment nila ngayon. Sobrang dali na lang para sa legal team ni Inday Sara. Nagbuo siya ng legal team to handle that. Meaning, she's ready. Si Bongbong, hindi siya nagbuo ng defense team para sa impeachment niya. Kasi alam niya talaga aso niya yung mga taga-Congress. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Wala